Bumper to bumper ang traffic dito sa kahabaan ng EDSA, partikular dito sa EDSA northbound, magmula dyan sa Pasay hanggang makarating dito sa EDSA Reliance. Ganito rin ang sitwasyon. Ayun may hagad pa Sakto. Ayun sakto yung danong yung video niya Traffic dito sa kahabaan ng EDSA, partikular dito sa EDSA northbound, magmula dyan sa Pasay hanggang makarating dito sa EDSA Reliance. Ganito rin ang sitwasyon kaninang umaga sa marami o sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Mismong ako sumuong doon sa perwisyong traffic at gaya ng marami, naipit din sa biyahe. Alas 5:30 pa lang ng madaling araw, dagsana ang mga commuters sa bahang ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagmamadaling sumakay ang karamihan para di abutan ng siyam-siyam na biyahe kapag rush hour na. Isa sa mga yan ang HR personnel sa Angelica. 2 oras ang palugit niya sa biyahe papasok ng opisina sa Banawe, Quezon City. Pahirapan kasi ang pagsakay at kabado siyang malate. Araw-araw naman po traffic kaya ang hirap po talaga. Kung hindi ka makikipag-agawan, wala. Lagi ka talagang late sa trabaho. Paano pag pumasok pagod na? Pagod na po. Kawawa naman si ate. Sumama kami kay Angelica sa kanyang biyahe. Pagpasok ng jeep, siksikan agad. Makalipas ang 15 minuto kami Tapos nakatagilid pa si Manong. Alam mo, nung una, hindi ko talaga maintindihan kung ba't sila nakatagilid. Kasi nung bata ako, ang favorite ko sakyan, sa harapan. Ayaw na ayaw kung hindi sa harapan. Kasi para, alam mo yun, ewan ko ba kung bakit ganun, komportable kapag nasa harapan, lalo na nakasabit ka lang sa gilid. Gusto ko yan Tapos nagtataka ako, bakit yung driver nakagilid. Yung pala, sobrang sikip na ng harapan para marami pang may sasakay sa likod. Hindi pala kasa sila pagka ganyan. Hindi pwede, ganyan na kasi mangyayari So, kaya sila nakagilid. Ganyan. O kaya sa kabila, sa kanan. Depende. Pag maganda yung babaeng katabi nila sa kaliwa. Pero pag pangit, sa kanan. Ang ganun yun. Kaupo sa jeep, halos hindi rin umusad ang aming sinasakyan. Ang nakasabay naming si Tita, napailing na lang. Hindi kami nahirapan sa trabaho, nahirapan kami yung pagpasok at pag-uwi. Yun. Pangalan niya, Tita. Hindi, tama nga naman siya. Alam mo, kailangan ng solusyonan ng MMDA itong ganitong problema sa atin. Totoo yan. As in, wala na Sobrang lala na ng traffic natin. Sobra. Maniwala ko kayo sa akin. Kahit nga yung malapit lang, ako pagka hindi ka na kailangan lumabas, hindi na talaga ako lalabas Bakit? Kasi sobra. Mapamotor ka, mapasasakyan ka, grabe yung traffic, walang niya. Ang ilan, imbis na ma-stress dahil sa traffic, natulog na lang. Tapos pagkatapos niya, las-las na yung gamit mo. Ubus na. It's either malaslas ng snatcher yung gamit mo o di kaya na-video ka na ng mga manyakol dyan. Pero pagdating namin sa Quezon Avenue, may mga hindi na nakatiis. Pagka ganitong daloy ng sasakyan, kailangan mo na lang bumaba. Opo. Matapos ang higit 1 oras na biyahe namin, Angelica, nakarating kami sa Banawe. Sasakay na sana kami ng isa pang jeep, pero dahil walang dumaraan, naglakad na lang kami ng 1 kilometro. Ang sitwasyong yan, hindi nalalayo sa bumper-to-bumper traffic sa EDSA. 8:30 ng umaga, usad pagong na ang mga sasakyan. Ang biyahe namin mula EDSA Nepa Q-Mart hanggang EDSA Ayala, 11 kilometers lang naman ang layo. Pero inabot kami ng higit 1.5 oras. Ay, truths yan. Hanggang sa rush hour ng gabi, nakabuburyong din ang bagal ng traffic. Actually, alam mo, yan ang talaga isang bagay na nagpapa-stress sa Pilipinas. Kaya minsan, alam mo yung pagka minsan may mainit ang ulo sa kalsada, minsan intindihin mo na lang din kaysa sa makipag-away ka. Kasi isipin mo, hindi mo alam kung saan galing yan. Baka naburyo na yan Baka mula pa ka kanina bumabiyahe yan. Kaya minsan ang iinit na ng ulo niya mga yan Huwag nang makipagsabayan. Kaya pagka kayo, eto, payo ko makinig kayo sa 98.7. Hindi, alam mo, ito walang biro ito. Makinig na lang kayo ng 98.7. Yung mga classical music.
Yung mga mokagers, pagka... sumasabay kasi sila sa akin eh. Tapos sa pagka ano, yun ang tugtog ko. Maniwala kayo pagdating sa show, tulog. Oo. Kasi ba, babe? Classical yun eh. Mahilig ako sa ganun, pakinggan. Oh, akala nyo maingay ako. Pag ako lang mag-isa, tahimik ako. Sasabihin na, sir, ano ba yung tugtog mo? Ako nagmamaneho, sasakyan ko to, kaya matulog na lang kayo dyan. Tulog sila pagdating doon. O, di ba? Sabi ko, ano? Tulog kayo, di ba? O, di masarap ang buhay nyo. Ganun. Hindi, walang biro, Kasi it affects your, your mood. O, pag magpatugtog ka ng Guns N' Roses dyan, Welcome to the jungle! Mga ganun-ganun kayo. Siyempre, yung init ng ulo mo. Parang jungle na. Isipin mo, parang jungle na nga yung kalsada. Yung pa yung tugtog mo, welcome to the jungle. Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Yeah. O kaya naman yung act na ulit. Act na pois. Hindi gagalit ka sa lahat ng mga traffic enforcer. Ako nga mga 80s, 90s music, ayoko na nakikinig ng mga 80s, 90s music. Sir Garsky, naalala ko edad ko. Yan yung gusto kong kalimutan eh. Ito, gusto kong kalimutan yung edad ko eh. Kaya hindi ako talaga na puro classical. Hindi, walang biro ito. Gawin nyo yun. Kahit pag nagmumotor ako, kailangan ganun ang music ko. Kasi pag nagmotor ako na ang music ko, usually sa Spotify, di ba? Yung music mo, ang mga nandiyan ko, gangsta rap. O kaya minsan, kaya meron ako dyan, pang-classical lang, para at least pag nagmumotor ka, relax ka lang. Kasi pagka west side yung tugtugan mo, west side, talagang... Di ba? Anyway, tuloy natin. Aminado ang Metro Manila Development Authority sa problema ito ngayon sa EDSA. Dulot daw ito ng pagdami ng mga sasakyan sa EDSA. 420... Actually, alam mo pasensya na ho ito parang ang MMDA napagod na. Sorry, MMDA, kasi bibihira na lang ako makakita ng MMDA ngayon eh. Parang siguro sa isip nila, wala tayong magagawa, ganyan na talaga yan eh. Kaya nga yung mga taxi dyan, yung mga taxi sa Guadalupe, nakaharang. Paulit-ulit ko na sinasabi to, yung taxi sa Guadalupe, nakaharang dyan, nakatambay sa bike lane. Tapos after ilang apak lang, may MMDA nakatayo. Hindi, feeling ko talaga subuko na yung MMDA. Parang siguro sabi nila, tinanggal nyo yung NCAP. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, alam mo, kawawa din naman kasi yung mga MMDA. Minsan, sila rin yung inaaway, lalo na pag mag-isa lang sila. Walang biro, inaaway din sila eh. But kaysa naman sa awayin sila, mag-text na lang sila. Marami dyan. Gusto ko nga minsan i-video, kaya lang kawawa naman yung mga... Kasi ibang MMDA, medyo may edad na rin, naaawa na ako. 8,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw. Mataas na bilang kumpara sa 405,000 bago magpandemya. Halos doble na rin ito sa kapasidad. Tapos, ipatupad nyo na yung bike lane para lalo sumikip yung daan. That's a good idea, MMDA. That's a perfect idea. Yung bike lane, ipatupad nyo na maayos. Singilin nyo ng 1,000 yung mga nandun. Para talagang sumikip, di ba? As in, sumikip pa. Kasi hindi pa sapat yung traffic eh. Ng EDSA na 240,000 vehicles lang. Sa mga sasakyang yan, 165,000 na mga motorsiklo. Oh, paalisin nyo yung mga motor sa gilid. Papuntayin nyo sa gitna para mas masaya. 400 ang mga bus sa EDSA carousel. At ang malaking bilang, private vehicles na. Bukod dito, nagpapabagal din sa traffic ang kaliwat ka na aksidente at banggaan. Alam mo, ito pa, isang comment ko. Sana maglabas na ng batas. Sa totoo lang medyo luma talaga yung batas natin na, pag nabangga ka, wag mo tatanggalin Buryong-buryo ko sa mga, sorry pagpasensya nyo na Ewan ko ba kung may batas ba tayong ganyan o kasabihan lang yan. Yung ayaw tanggalin. Alam nyo, noong unang panahon, wala pa kasing camera. Wala tayong bit-bit na camera.
Wala tayong mga kanya-kanyang cellphone. So pag nabangga, kailangan talaga natin antayin yung traffic enforcer para iguguhit niya. Diba? Ngayon, may camera na tayo. Pag nabangga, picturean nyo lahat ng anggulo, tas alisin nyo na. Ayaw nyo pang alisin na antayin nyo pa yung traffic enforcer na aabuti ng 1 oras kalahati. Ay, grabe. Walang biro. Hindi ko maintindihan bakit hindi ina-announce yan ng mga ng mga MMDA, 'di ba? O pag nabangga kayo, picturean niyo na, pareho kayo. Yung dalawa, pareho naman kayo may camera. Sa tingin ko wala naman sigurong mga nagmamaneho ngayon na walang camera. Imposible 'yan. Napaka-imposible. Maliit na factor na 'yan, 'di ba? Yun yang nagpupulot ng sa karsada, may camera eh. Hiramin niyo na lang 'yun. 'Di ba? Basta picturean nyo. Tapos i-video nyo. Ganito itsura niya. Video nyo buo. Okay na. Na-video na. Na-picturean na. Tabi na natin. Yung iba dyan, magagalit pa. Wag mong galawin. Wag mong galawin. Wag mong galawin. Alam mo naman may mangyayari pag ginalaw. Meron ako mga dati. Pag may nabangga. Maniwala kayo sa akin. Sabi, wag mong galawin. Sandali, pinicturean ko na. Hindi, wag mong galawin. Nantayin natin traffic enforcer. Wag mong galawin. Ganun-ganun pa. May picture na nga, wag pa rin galawin. Akala mo naman may mangyayari. So, totoo lang. Alam mo, ending dito, magkakasundo tayo. Bakit? Pagkakasunduin tayo ng traffic enforcer eh. Sasabihin na mag-usap na lang kayo. Totoo. Tayo maglokohan, mga traffic enforcer, pag dinala kayo sa Sa totoo lang, sagabal pa sa mga pulisyan, ang dami-dami nilang kasong aayusin. Ba't nangyari? Kasi binangga ko ito, tapos nag-aaway kayo. Yung pulis, relax lang. Usap na kayo. Tapos, eventually, dahil kalahating araw na kayo, naubos na yung buong araw nyo doon, mag-uusap din naman kayo, magkakasundo din kayo, magbayaran na nga lang. Inubos yung oras nyo na may ruwisyo pa kayo sa gitna ng daan. Yun ang totoo. Di ba? Ang tagal-tagal nyo sa gitna ng daan, may nangyari ba? Wala. Pagkakasunduin naman kayo ng pulis. Naalala ko yan eh. Binangga ko ng lasing. Alam mo, nagsisi nga ako eh. Sa totoo lang, nagsisi ako doon. Bakit? Di ko man lang dinibdiban yun. Isipin mo, lasing to binangga ko. Okay? Tapos eventually, pinababalik-balik lang ako ng pulis. Kasi matagal na yun bago pa banat bay. Kung may banat bay lang yun, niyari ko talaga yung pulis na yun. Sa San Juan yun eh. Mabalik-balik lang ako doon sa pulis, walang nangyari. Tapos hindi na daw makontak yung isa. Sabi ko, akala ko ba may ganito? Ewan ko, kung nagkabayaran na yun, hayop yung pulis na yun eh. Pasensya na, pero totoo. Tapos wala din nangyari. Ako rin na nagpagawa. Sising-sisi talaga ako nung time na yun. Kasi, naawa pa ako sa kanya eh. Hindi ko siya dinibdiban. Kasi lasing na lasing siya. Sana, dinibdiban ko siyang ganan naman. Diba? Para kahit nakalaya na siya, mantakin mo lasing yun wala. Insurance, hindi uso sa Pilipinas yan. Sus! Hindi, wala, mga kababayan ito, walang biro ito. Sa Pilipinas, walang kwenta yung insurance. Paano lang yan, pahihirapan ka pa niyan, yung binabayad mo taon-taon, ikaw na lang magpagawa. Misa ka lang naman mabangga eh. Totoo. Dati, hindi, meron yung requirement na insurance para makapag-rehistro ka. Yun ang kinukuha ko. Pero yung iba kasi kumukuha pa nung insurance na talagang para pag nabangga sila, pag napitik yung sasakyan nila, papalitan, hindi na. Wala rin mangyayari dyan. Police report, pahirapan, bla bla bla. Tapos eventually, wala ka rin makukuha. Laki pa ng participation. Ikaw na lang magpagawa. Totoo. Tip ko yan sa inyo. Pero yung requirement, sundin nyo kasi may requirement na insurance eh. Gaya nilang kagabi sa EDSA, 7 ang naitalang vehicular accident. At nasa 15 naman sa iba pang major roads sa Marami dyan nasagi ng motor. Ang dami ko nakikita dyan. Kasi nga pakalat-kalat din ang motor. Sagsaga ng rush hour. Bukod sa mga yan, marami ring tumirik na sasakyan. Ngayon pa lang yan, nawala pa tayo sa Burr months. As we approach yung Christmas,
nakikita naman po. Chairman, suko na ho ba kayo? Chairman, wala na ho ba tayong gagawin? Ano to, tanggapin na lang natin, ganyan talaga Pilipinas. Siguro natin na yung economic activities ay bumabalik sa normal or baka mas higit pa. Kaya po... Ako, alam mo, isang agree talaga ako. Pasensya na, pero agree talaga ako dun sa work from home. At least siguro yung ano lang, hindi, kasi kung marami kasi talagang bumalik na yung trabaho. Kung kakayanin naman yung mga opisinang work from home, kung kaya meron naman talaga hindi kaya. Kunwari, yung potato corner. Hindi nyo alam yung joke na yun, ano? Di kayo kasi nagbabasa Yung potato corner, mamaya. Grabe yung requirement nila sa mga ano nila, mga empleyado, pang mocha girls Alam, biro. We expect talaga na sa darating na mga buwan, mas lalo pa pong bibigat yung daloy ng traffic. Para maibsan ang bagal ng traffic, nagsasagawa na sila ng clearing operation sa mga pangunahing kalsada maging sa mga mabuhay lanes. Julius, update tayo sa daloy na traffic dito sa EDSA, no? Dito sa northbound lane, magmula dyan sa Pasay hanggang makarating ng Caloocan, bumper to bumper yung traffic. Kaya't asahan na yung bumper to bumper! 3 oras na biyahe dito sa 23 kilometer na haba nitong EDSA. At dito naman sa southbound lane, magmula dito sa Reliance hanggang makarating doon sa Pasay, heavy traffic na rin po yung sitwasyon. Kaya yung... Yun o. Kita mo, private car, nasa ba? Sabi niya, hindi, high society ko Ating mga motorista, dumidiskarte. Dapat itong lane na ito ay sa mga bike lang o mga... kaya nga, isipin mo, tanggalin mo pa yan, ibigay mo sa bike. Yung mga motor na yan, pagbubutay mo sa gitna, sigurado, sagi-sagi na yung mga ano dyan. Nagbabike, pero dahil ito lang yung umuusad sa mga oras na ito, pati yung mga motor na bawal dyan, dahil may 1,000 fine, ay dumidiskarte na rin. Lalabas na lang sila sa mga lane na yan, oras na may makita ng mga traffic enforcer. Dahil, Julius, sa mga oras na ito... Parang tanga no? Pag nandiyan na yung traffic enforcer, gaganon. Yan, nakaka-traffic pa lalo yun Walang biro Yung kunwari, syempre, di ba, nandyan tayo, tuloy-tuloy, kung ay motor, sa bike lane. Tapos pag may makikitang traffic enforcer doon na nagte-text, papasok sila dito, makaka-istorbo pa sila ng mga kotse, nadadagdag pa sa traffic. Kaya sana MMDA, medyo sana pag-isipan nyo talaga. Mag-isip, sir. Ako MMDA mag-isip. Minsan maganda rin nag-iisip minsan Ito ang lane lang na maluwag ay itong bus lane. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Hindi, totoo 10,000 slots para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS ang binuksan ng LTFRB ngayong araw. Ayon sa ahensya, kulang na kulang ang mga bumabiyahing TNVS. Wala na. Alam nyo kung bakit kulang na yan? Monopolize na ng Grab Anong gagawin nyo? Ang baba na ng singil. Alam nyo, yan ang reklamo sa... Pasensya na, pero yan talaga nirereklamo ng mga ibang nakakausap kong Grab driver. Nung panahon na nandyan pa Uber, ang laki-laki ng kita nila. Kahit nga yung mga sosyalin nag-grab car I mean yung mga galing call center, nagre-resign sila, nag-grab driver sila. Bakit? Ang laki ng sahod Kasi nga, may kakumpetensya pa ang Grab that time. Yung Uber. Pero nung kinuha na ng Grab yung Uber at wala na ngayon, Grab na lang. Wala. Hindi, alam mo, pasensya na kayo LTFRB palpak yung ginagawa ninyo Sa totoo lang, dapat hinahayaan ninyo, ang i-encourage ninyo, magkaroon ng ibang TNBS company, hindi lang iisa. Bakit kasi iisa lang? Meron ba kayong kasunduan? Kaya tuloy yung mga Grab driver, pag binabarat sila ng Grab, wala silang choice. Pag binababaan yung kita nila, wala silang choice. Bakit? Di kung ayaw mo, mag-resign ka, wala kang trabaho. Sayang yung bilip. Tandaan nyo, yung mga yan, marami dyan, nung una naakit, bumili ng sasakyan. Kasi sabi nila, babayaran namin ng monthly, makukuha namin yung pambayad, sa pamamagitan ng pagiging Grab driver namin. Tapos, yung kalahati nun, take home na namin. Alam nyo ba nung time na yan, ang laki. Kasi may mga kaibigan akong Grab driver Na yan ang trabaho.
umalis talaga sila sa opisina kasi kinikita nila 40,000, 50,000. Dati. Ngayon wala na. Swerte mo na nga daw kung makakuha ka ng 20,000. Yung pambabayad mo pa ng monthly mo doon sa kotse, paggas pa. Oh. 'Di ba? Kaya ngayon ang dami nang tumitigil. So kaya kahit i-open nyo yung TNBS na yan, na mag-apply ang mga tao, magkari 10,000, useless. Dahil ayaw na nung iba.